Okay guys, welcome back to our channel, and for today, ang gagawin natin is to isa-set up natin itong ating coin slot, universal coin slot, and then ikakalibrate natin gamit itong ating mga coins na nandito. So bakit ba natin kinakalibrate ang coin slot? So first, number 1 is kapag may mga lumalabas na bagong coins, kailangan nating i-register sa ating coin slot. So number 2, kapag tumatagal kasi ang coin slot, mayroon siyang nangyayari sa kanya, hindi niya ma-detect yung mga ibang coins. So kapag nangyari na guys yon na hindi niya na ma-detect yung ibang coins, lagi na niyang niluluwa dito, it's time to calibrate na rin yung ating coin slot. Pero ang una nating gagawin doon kapag hindi na niya tinatanggap yung ating mga coins, ay ang gawin natin, lilinisin muna natin yung coin slot. So pagkatapos nating linisin yung coin slot, it's a good suggestion din na i-recalibrate na natin yung ating mga coin slot. Okay guys, so sa pagka-calibrate ng coin slot, meron tayo ditong mga buttons, kung makikita nyo dito. So ito yung ating pipindutin mamaya. And sa ating recalibration for today, ang gagawin natin, meron tayo ditong iba't ibang coins. So ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kung mapapansin nyo dito, yung aking 10 piso yung ganito. Iwalay yung mas bago. Pero ang gagawin natin, pagsasamahin na lang natin yung ganong type ng coins sa pagka-calibrate nitong ating coin slot. Okay. So susuplayin lang natin ngayon yung ating coin slot, yung 12 volts at saka yung ground, yung red at saka black. So dapat ito 12 volts ito. Then black at saka red. Ito ano lang to. Ginagamit kasi natin to sa ating mga video tutorials, kaya meron ako ditong wire na for common ground. So, kabit natin siya. So pag nakabit natin yan, 0 ang kanya madi-display. Tingnan natin kung nagana. So tulad yan, hindi niya tinatanggap itong ating 20 pesos. Itong 10 pesos tinatanggap, and then so on. So ngayon, para makalibrate natin, ang gagawin nating una is i-hold natin itong dalawang button na to. Yan. So kapag lumabas ang A, pindot lang natin itong set na button. So ang lalabas sa kanya yung letter E. Kita ba? So pag lumabas yung E, since 6 na coins ang ating iseset sa kanya, so meron tayo dito, kung makikita nyo dito, meron tayong add at meron tayong minus. Ito naman yung set button. So ang gagawin natin, since 6 na coins ang ating iseset sa kanya, pindot tayo ng add. Yan, 6. Kung 3 lang, 3 lang, pero sasagadin na natin yung ating coin slot na 6 na kinds of coins. Okay. So kapag naano na natin, i-hold na natin ulit ang set. So lalabas sa kanya yung H1. Hold natin ng mga 2 to 3 seconds, lalabas na yung H1. Kita ba?
Medyo babaan ko lang ang brightness guys para makita niyo yung ating naka-display. So, ang H1, ito yung kung ilang samples ang ipapasok nyo dito sa coin slot. So, halimbawa, kapag piso ang ating i-input, so mag-i-input tayo ng 20 dito. Halimbawa, ito, 30 ang nakaset sa kanya. Mas maganda ang mas malaki kaysa sa mas maliit. So, kapag 30, halimbawa ito 30, pwede tayong, magpapasok tayo ng 30 coins mamaya na 30 times para mag-get yung kanyang sample. So, yung pagsasample natin, mas magandang, mas marami kayong coins na pwedeng i-gamitin sa ating pag-recalibrate. Okay guys? So, lagay na muna natin to. Mostly, ito naman ang common niya ay 20. Kung makikita niyo yung mga ibang tutorials, 20 yung common. Pero, pwede ring 10. Pwede ring mas mababa. Pero kapag mas mababa kasi, syempre yung pagkasample nyo ng coins, mas kokonti. So, malamang kapag ginagamit na natin siya sa ating mga vending machines, hindi siya tumanggap nung mga ibang coins. So, mas maganda ito ay taasan na natin. So, 20. Pero, suggest ko, sagad na to, 30. Kung gagamitin naman natin sa ating mga businesses, sa 30 na tayo. Okay? So, pindot ulit tayo ng set. So, itong P1, ibig sabihin kung ilang pulse ang kanyang i-output. So, kapag ang gagawin natin dito, ang pulse natin is pag piso ay 1 pulse. Kapag 5 peso ay 5 pulse. Pag 10 piso, 10 pulse. Then, pag 20 pesos ay 20 pulses ang ating gagawin. So, dito sa una, since ito yung ating unang coin, so, ang gagawin natin dito, 1 lang yung pulse natin. Tapos, pindot natin ang set. Yung F1, ang ibig sabihin nito is yung sensitivity ng ating coin slot. So, kapag mas mataas to, mas sensitive yung ating coin slot. Pero, kapag masyado naman siyang sensitive, ang mangyayari, medyo maarte siyang tumanggap ng coins. So, ang default na ginagawa natin dito is yung sensitivity natin is yung 8. So, sa sensitivity na naman na 8 ay medyo okay na yung kanyang performance. Kaya, suggest ko na rin na 8 ang inyong gamitin. Okay guys? So, pindot natin ang set uli. Dilipat yung ating LED. So, H2 naman tayo. So, yung H ay number of samples. So, yung 30 natin yung samples natin. Set natin. Ang pulse natin is piso pa rin. Kasi ito yung mas bagong piso. Ito yung ating sa H2. Ito naman yung sa H1 natin. So, ang pulse natin dito, 1 pa rin. Pindot natin ang set. F2, sensitivity. Balik natin ng 8. So, H3 naman. So, number of samples nung ating pangatlo is, kung mapapansin nyo guys, medyo kakaunti yung coins natin dito. Yan. Ang gagawin natin, pag-uulit-ulitin na lang natin yung pag-insert dito, since yan lang ang nakuha kong barya.
Pero pag nagka-calibrate kayo, mas maraming coins, mas maganda para iba-iba talaga siya. Dahil yung ibang coins merong coins na madumi, merong coins na malinis. Medyo parang manipis na yung iba, gas-gas na. So yun yung sinasabi kong mas magandang, mas maraming sample na gamitin. Okay, pindot tayo ng set 30 samples. And then, ang pulse natin, since 5 piso na siya, o yan, nakaset ng 5 piso. Sensitivity natin ay gawin natin 8. Pero yung last na settings ng coins stat na ito 15 kasi yun yung nasa memory niya eh. Yung H4 natin 5 pisong bago. So yan ay 30 samples din. Ang pulse natin dyan ay 5 pesos. 5 pesos pa rin. Set. Tapos ang ating sensitivity is 8. Then lipat tayo dito sa ating 10 piso. Samples natin 30 para mas marami tayong masample at hindi mate ang ating coin slot. Pindot natin set. Ang pulse natin is 10. Okay. Then set. Sensitivity natin. Babaan natin ng 8. Pindot natin ulit ang set. And then yung last coin natin yung 20 pesos. So 30 samples din. Pindot natin ang set. Yung pulse natin, bale ay 20 pesos. I-set natin. And then, sensitivity, gawin natin 8. Okay. So, nag-blink-blink na yung ating mga LEDs dito. So, ibig sabihin na input na natin yung ating mga kailangang parameters para mas masimulan natin yung pagsasample. So para masimulan natin yung pagsasample, pindot natin ng set, hold natin ng mga 1 to 3 seconds. Pag lumabas na ang A, pindutin pa natin yung set na isa pang beses. Okay. So ang lalabas dito A1. So ibig sabihin kapag lumabas na yung A1, humihingi na ng sample yung ating coin slot. So, kapag hindi na natin ito mapipindot since nahingi na siya ng sample na kailangan niya. So, ang gagawin natin dito yung ating A1, ito yung coins natin na pisong luma. So, input natin to ng 30 times. Pag na-input natin ng 30 times, lilipat na siya dun sa sunod nating coin type. So, input na natin to. Habang nag-i-input tayo, nagdadagdag yan ng number dito, nag-i-increment siya. So, pag naabot niya yung 30, saka siya lilipat dun sa sunod. So, baka ito ay fast forward na lang natin kasi sobrang tagal. 30 yung ating nilagay na samples. Ayan guys, kapag hinulog ko tong last coin na to, lilipat na siya. Ayan, 8 naman. So, tapos na tayo dito sa ating lumang piso. So, sa bagong piso naman tayo. So, insert lang natin hanggang sa maka 30 tayo. Pero kung tinatamad ka, pwede mong iset na ang sample mo lang is hanggang 10 lang. Pero kung gagamitin mo kasi siya sa business mo, sa mga vending machines, mas magandang yung 30 na samples kasi
para hindi maarte yung coin slot kapag nagre-receive ng coins. Guys, habang naghihintay tayo, pwede tayong mag-like and subscribe sa ating channel. Pwede ring share natin para sa mga nangangailangan ng mga video tutorials. Kasi ang ginagamit natin dito sa ating coin slot is pwedeng Arduino, pwedeng Raspberry Pi. Doon sa mga Wi-Fi bento, ang ginagamit nila is yung Orange Pi o yung Raspberry Pi. So, mahali naman yun. Depende sa kung ano talaga ang binebend nyo. Kasi kapag mga Wi-Fi bendo, ang binebend kasi ay yung Wi-Fi. Since ang Arduino kasi ay sa pangatlong coins na tayo. Ang Arduino natin is wala naman siyang Wi-Fi kung capability. Kaya hindi siya pwede sa Wi-Fi bendo. Pero yung Arduino natin, pwede yung sa mga bendo na halimbawa ng yung mga car wash, yung mga helmet na sanitation, sa mga tubig na bendo, yung drinking water. Yun, pwede yung Arduino natin. Okay, sa pang-apat na tayo. So guys, pag nag-i-insert nga pala kayo ng coins, 'di ba? Insert niyo diyan, nakaharap yung muka. Mas magandang bali-baliktarin niyo rin. So sa sunod na insert niyo yung likod naman ng coins para talagang masample niya ng ayos. Switch na lang. Pero sinasabi ko nga guys na mas maganda kung mas marami kayong coins. Mas maganda. Kasi ito kasi limited lang. Kuwari 4. Ito lang yung hindi naman gasgas pa yung iba. Yung iba makinis pa. So mas magandang may halo na yung gamit na coins. Yung maduming coins. Okay guys. Ito ginagamit din sa mga arcade. Ang pinoprogram nila is yung kanilang mga token. Hindi itong ating mga coins. Okay, next. Medyo nakakapagtaka lang sa arcade ay bakit hindi na lang gamitin yung ating coins, yung programmable na coin para maset yung mga coin slot. Kasi kita ko yung ibang namang arcade, universal coin slot naman ang gamit, hindi yung parang fix na coin slot. So dito mas matagal yung ating video. So okay guys, last na A6.
Ito yung ating 20 pesos. Fast forward na natin to. Okay guys, so last coin na to. So kapag insert natin tong last coin, babalik na siya dun sa kanyang default. Yan. So try natin itong ating 20 pesos kung tatanggapin na siya. Yan. So kung makikita nyo rin dito yung pulse na binibigay ng ating 20 pesos. Yung kanina, ito hindi siya tinatanggap. So ngayon, na-program na natin na matatanggap na niya ito. So, try natin yung 10 pesos. Yan. So, yung 5 pesos nating luma. 5 pesos na bago. So, yun guys. Mayroon pa rin instances na hindi pa rin nakakalusot dun sa kahit na program natin. So, try natin yung 5 ibang ano. Ayaw. So, ayaw ng 5 piso natin. So, mukha kailangan pa nating sampulan ng mas marami itong 5 piso natin. Pero try ko ulit mamaya ito kung papasok. So yung luma, yung lumang piso, yung bagong piso. Okay guys, nakalibrate na natin itong ating coin slot, pero i-check ko ulit itong ating 5 piso kung bakit hindi siya tinatanggap. May pasok ba natin to kanina? Yun, pumasok. Pumapasok yung bagong 5 piso. Yun nga guys, kaya suggested ko na mas maraming samples ng coin kasi medyo nagiging marte yung coin slot kapag kukunti yung samples. O, yung 5 piso yung dalawa pumapasok, yung bago. Ayan. Itong dalawa ayaw talaga. Yun, minsan pumapasok, minsan hindi. Yun yung sinasabi ko na medyo na umaarte ang coin slot kapag kukunti yung ating samples. So, try nga natin ulit yung 20. Pasok siya. Pero kapag ibang, kuwari, humanap ako ng ibang 20 pesos at insert ko dito, baka most probably, baka hindi rin ganung tanggapin. Pero hindi ako sure kasi, kuwari ito, medyo makinis pa kasi ito eh. Pero kapag yung mga medyo gas-gas na 20 pesos, baka hindi na siya tanggapin. So, yun yung importance ng marami ka dapat coins na pang sample. So, okay guys. Sa susunod na tutorial, ang gagawin natin is kung paano ba yung Arduino base na pwede tayong mag-change ng credits para mag-run yung ating binebend. Halimbawa yung sa helmet, sa tubig, and etc. And then yung automatic na siya magra-run kapag na-achieve yung kuwari yung service mo ay 10 pesos. Kapag nag-insert ka ng 5 pesos, hindi pa magra-run yung
Pag nag-insert ka ng 5 pesos, hindi pa magra-run yung service mo kasi halimbawa 10 pesos yung service mo. Saka pa lang pag naghulog ka ng another 5 pesos, saka lang mag-i-start yung iyong service. Pero automatic na siya. Wala na siyang buttons. Okay guys, tune in sa ating channel para makita niyo rin yung tutorial na yon. Baka pwede niyo magamit sa inyong mga projects and sa inyong business, pwede rin. Okay guys, kung may tanong kayo, chat lang kayo sa comment section below and good luck sa ating mga projects. Bye-bye!